Di pa ni matamakan niya. Oh, pwede na. Ang dala lang na. Pati ini kaya kan? Iya, aku tidak biara itu dia juga. Chocolate brown. Mga siguro nagkuhan parang sinaw. Okay ra kung dili sinaw. Kailangan dili sinawon? Okay ra man? Di ko ano lang. Di pa ayon lang, para di halata. Hi, Rema. Sa color anak be? Black. Brown. Brown. Chocolate brown. Duduk na ka? Kapoy pa dali. Kapoy pa si daddy ba? Daddy, you ko mama. Kita na lang kugos. Panipak tinitong dahil. Bisag kapuyan si mama, wala choice si mama. Mangkugos yun si mama. Kaya lablab man ni mama. Gibiyan ni imuhang ko dito. Pagkaon. Gayud ni mo. Ako ang sabana. Ako. Hindi kayo nabugnaw. Baka mama ba? Juice. Ayun. So, magbaba kayo magkuhan ta. Ay, king. But nga sa itong ice. Hindi na but nga? Og ice? Nabot nga na nag-ice na? Oo. Gamay. Limpyo po din na. Oo. Oo, kauban sa Tamis kayo? Litig maayo ganito. Nawang yang lipstick sa ako guys. Ang yang now. Nagsalis lady na, salis lady. Maligo ka. Ang dagway ni mo, napuno ng makeup, Minday. Sir, videohin sa mo dali, Sir, be. Tama na? Ito na ang trabaho. Guys, puti na guys. Salog na lang yun. Salog. Tiles. Nakaputi na siya.
Today is Tuesday. Hapon ako naka-video, guys. Busy ka. I may IPCR and all. Kwarto be. Tanaw na to. Wa pa ko ka-repaint diri. Kahugaw siya sa loob. Okay. Nakaano na siya. Pero, wala pa na ilisan ang buslot, guys. Puti na puti. Skim coat lang na siya. Skim coat pa din ha. Pero napay bangag kana. Wait lang. So napay bangag. Pero skim coat na niya. Wala pa natarong. Partial pa lang na siya. Pero perting abuga. Ano na abugis kaayo na nera o. Okay. Sige, limpyo na sadta. Another limpyo. Tomorrow is another day. Perting abuga. Oh, di mabangbang ang kaabog. Kay sa school unya walay hiyaya, walay helper mo nang pag-abot sa balay. Trabaho na sad, maglungag siya, ako manilhig. Ana gid siya di mahurot ang trabaho. Mga to na lang may Alaska ani. Alaska. Magpa-schedule pa daay ko. Hi everyone! Welcome to Fain Faith! Sobrang tagal natin hindi nagkita dahil bihira na lang ako nag-upload ngayon. Focus ako sa May Daily at dahil nadagdagan yung ating trabaho sa school as SPED in charge. So, ipagpapatuloy natin ang pag-upload sa ating Fain Faith na channel at magpo-focus ako sa parang dictionary at saka concordance sa Bible. So, I'm sure marami na tayong pwedeng paghahanapan. Meron tayong ChatGPT, meron din tayong mga Google, pero iba pa rin yung nag-base tayo dito sa Bible na naka-ano na siya, nakahilera, nakahanay na lahat. So, what does it mean and where do I find it? Yung magiging pamagat at magsisimula ako sa letter A. Ang dictionary, nakakatulong siya sa atin para ma-learn natin yung mga meaning, lalong-lalo na sa biblical na meaning nito. And makikita natin dito yung mga mahalagang mga salita sa Bible na ginagamit. So it will also tell you or tell us where in the Bible to read about the subject or the person. So let's start with letter A sa letrang Abraham. Sa letter A with Abraham. Si Abraham, siya ang father of all faith. Siya ang father of Jewish nation. Makikita natin ang story ni Abraham sa Genesis sa chapters 12 hanggang sa 25. So, pag nagbabasa tayo, parang telenovela ang buhay ni Abraham. So, God called Abraham out of his home country and promised to give him the land of Canaan. So, siya yung tinatawag ni Lord na iwan mo yung lugar na yan, pumunta ka dito. And nagiging obedient si Abraham kay Lord. Sa Genesis 12:1, mababasa natin dito yung nakasabi, sabi dyan, walang stop, ikakat na lang natin. So, Genesis chapter 12, verse 1, The Lord had said to Abram, Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you.
So, hindi ko na babasahin yung mga verses, ilalagay ko na lang dyan, katulad ng Genesis chapter 15. So, ibig sabihin yan, buong chapter ang pwede ninyong babasahin. And Genesis 17, 1 up to 8. So, yan yung mga references kung saan natin makikita yung story ni Abraham. God also promised that all the people on earth would be blessed through Abraham. Sa the same book, tapos the same chapter sa 12, tapos sa verse 3 natin yan makikita. So, babasahin ko ito dahil medyo konti lang naman ito. Next time, magsusulat na ako para hindi na ako mag-spend ng more time. Pero maganda pa rin syempre itong ganito, no, live, hindi putol. Okay, tingnan natin sa 3. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Okay, napakaganda ng promise ni Lord, no, sa kay Father Abraham. Si Abraham is the father of Jewish nation, the father of all faith. God's people today can learn from Abraham what true faith is. Romans chapter 4 and Hebrews 11, 8 to 19. So, hindi ko na siya babasahin dahil sobrang haba na siya. Pero, kung maalala natin si Abraham, siya yung hindi siya hindi siya makaanak. Tama ba ako? Titingnan natin na siya ang father of all faith sa Hebrews. Sige, tingnan natin sa Hebrews chapter 11. Sabi dito sa Hebrews chapter 11, funny naman ito, nagsisimula ako, hindi ako nag-study lahat-lahat ng mga verses na binigay. Hebrews 11:8 hanggang 19. Hebrews 11 sa chapter 8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. By faith, Abraham, even though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Hanggang 19 ito. And all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promise was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God would raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. So, sa hindi nakakaalam ng story ni Abraham at saka ni Sarah, ito yung time na kung saan matandang-matanda na si Sarah at siya, no, syempre, tapos sinabihan sila ng angels na manganganak pa siya pero pinagtatawanan niya lang, hindi siya naniniwala dahil matandang-matanda na talaga sila para magkaanak. Pero kahit na meron silang failure, no, sa time na yung kanyang maid servant si Hagar ay pinatabi ni Sarah kay Abraham para matupad daw yung promise ni Lord, pero hindi yun ang gusto ni Lord dahil at first kasi hindi sila talaga naniniwala na magkakaroon pa sila ng anak. Pero faithful si Lord. Kung ano yung sinasabi niya, mangyayari talaga sa buhay natin, guys. Even sa atin, no, kahit na
medyo matagal man, kailangan nating maghintay ng ilang taon, ng ilang dekada pa yan. Basta merong sinasabi si Lord sa atin, mangyayari at mangyayari yun. So sa kanila, hindi sila naghintay. So ang nangyari, may alitan between sa family ni Hagar, yung katulong nila, yung maidservant nila, at sa family ni Sarah. So pagdating naman ni Isaac, yung anak nila nakaisa-isa, sinabihan siya, si Abraham ni Lord na i-offer, no, at dinala niya doon sa Mount Sinai. Tapos sa time na papatayin niya na sana, sinabihan siya ng angel, nakarinig siya na hindi, wag mo nang gawin yan. So hindi na papatayin kasi sa kanila that time, pag sinasabing offering or mag-o-offer, mga ano yan, mga animals, dugo ng animals, ang parang essence, insenso, no, na mabango. Sa atin ngayon, iba na yung parang offering, hindi na yung mga ganyan. Pero still sa amin, nagre-receive pa rin kami ng mga offerings na mga kahit na ano, saging ba, first fruit mo, unang harvest ng kahit na anong mga tanim, ganyan. So, ganun ang nangyari. Pero kadalasan, mga pera na yung ino-offer, no? Tithes and offerings, so pera in the form of money. So, sa kanila that time, yun yung pag-test ni Lord kay Abraham na talagang faithful siya kay Lord, na nag-uobey talaga siya kung ano man yung sinasabi ng Panginoon. Hindi siya natatakot dahil alam niya na yung Lord na nag-uutos sa kanya ay sobrang faithful. So sa atin din, sana may natutunan tayo sa buhay ni Abraham. Pag binabasa niyo yung ibang verses, guys, na nakita niyo sa screen kanina, sana meron tayong matutunan sa life niya na siya ang Father of all faith. Nire-reward talaga ni Lord yung mga kahit na konting faith meron tayo, no? At nakakatulong yun para tayo mismo mag-grow tayo kay Lord dahil it is impossible to please Him without faith, di ba? So parang ano yung silbi kung wala tayong faith kay Lord? Para saan at para saan yung paniniwala natin? So mananampalataya tayo sa Diyos at patuloy tayong maniniwala na meron siyang piniprepare kasi marami siyang mga promises, magaganda yung mga salita ng Panginoon sa Biblia kapag binabasa natin. Pwede natin siyang i-claim isa-isa at nakikita natin how faithful really God is. So, see you on our next word. Abangan kung anong ibang salita, anong susunod na letter A sa dictionary at concordance na ating pag-uusapan. Bye-bye! Mwah! So guys, nag-vlog ako sa Feign Faith. I-upload ko din yon sa Feign Faith dahil matagal na tayong walang upload doon. Tatapusin ko yung paglilinis doon sa kusina, maghuhugas ako ng pinggan at kung ano yung mga parang ano lang, yung pahapyaw lang na paglilinis, hindi ko na maya-maya darating si Rema, papakainin ko siya at mag-breastfeed para makatulog siya ng maaga dahil I'm sure pagod na pagod siya throughout this day, hindi siya nakatulog ng maayos. Dahil hinahanap niya ako palagi, guys. Ganyan yung batang yon. Kawawa naman siya. Pero wala kaming choice sa ngayon. Ganito yung setup namin. Parehas kaming may trabaho. Si Rema, iniiwan namin sa aming ate. Siya yung nagbabantay. Dinadala lang doon sa bahay nila. Pinapakain na lang. Tapos, malaki naman siya. 2 years na. Malapit na siyang mag 3 years. So, okay na kahit na hindi siya masyadong nagbe-breastfeed sa akin. So, sisikapin ko na makapag trabaho doon sa kusina, pero hindi ako ang nagluluto, guys. Usually yung husband ko talaga, thanks to him, dahil yun yung love language niya, mag-serve ng pagkain sa amin. So salamat sa kanya dahil hindi masyadong mabigat yung ating mga trabaho, guys, dahil andyan din siya, marunong siyang tumulong at inaayos niya yung mga car, kasi hindi pa maayos yung aming pagpaparkingan, no? Dahil yung space na nabili namin sa kabila, hindi pa nakapaglipat yung may-ari. So, hintayin namin sila na paayos sila ng bahay nila. Kahit na binayaran na namin sila, mahirap kung paalisin naman, no? So, hinihintay namin yon, and yan yung setup ng aming buhay. Medyo nakakapagod siya, pero lumalaban tayo, guys, kahit na minsan marami tayong naiisip na what if ganito yung gawin ko, ganito yung gawin ko. Actually, ginawa ko na lahat. Hindi na ako nakapag-focus ng kung ano talaga yung meron akong Etsy, meron akong Racket PH, kung alam nyo yan, mga nagbibenta ng digital product.
Pero nagsisimula pa naman ako dahil kaka-encounter ko lang ng mga ganyang business. Hindi ako sumusuko, consistent. Gusto ko kasi na darating talaga yung araw na magre-retire tayo ng maaga, if God is willing, makapag-travel tayo. Hindi makapunta ng ibang bansa para magtrabaho lang, but travel talaga with the family, yung mga magulang natin, maiano natin sa ibang bansa para bigay din natin sa kanila yung matagal na nating pangarap, no, desire natin sa kanila na mapasaya sila sa buhay. Ayan, so maraming gawain sa bahay, sa paaralan, may mga projects, may mga dapat tapusin, mga ganyan ba. So after ko maglinis doon sa kusina, mag half bath na para pagkatapos kumain, mag-rest ng maaga. Pero may eye bags pa rin ako dahil may time na nag-i-edit ako ng vlog. Yun lang yung time ko din. Pagdating ng bahay, nag-i-edit ako ng vlog. Kasi sayang naman kung mapabayaan ko yung mga channel ko na monetize na. Kumikita din ako kahit papano, pa konti-konti. So, ang encouragement ko sa lahat na wag tayong magpatamad-tamad dahil sabi sa Proverbs, kapag tamad tayo, wala tayong mapapala, wala tayong makukuha. So, hindi sayang yung mga paghihirap natin, guys, dahil magpe-paid off talaga. Hindi man ngayon, pero darating at darating din yung araw. So, bless ni Lord yung mga works of our hands. Ganun. So, laban sa buhay, laban. Bye-bye, guys, and yun na nga, hindi ko kayo isasama dahil naka-charge na itong iPhone natin dahil lowbat na siya. And God bless! Ito siyang nadawat karon sa DepEd para sa mga SNED. Prosped. Tadan! Mouse. USB. Nakabalot pa na siya tanan.